Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pagkwentuhan natin ngayon dito ay tungkol do sa nangyaring insidente na banggaan ng dalawang barko or banggaan ng dalawang barko ng Pilipinas tsaka ng China sa West Philippine Sea, kasi dito may nasaktan na pong sundalong Pilipino at merong mga sinasabi nila na nagkaroon ng sobrang harassment na yung ginawa ng China. So nakakadismaya to sa bansang China, pero ano ba yung talagang nangyari? So panoorin po natin tong balitang to, pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may tauhan ng Philippine Navy na malubhang sugatan sa ayungin kahapon. Mariin namang kinundena ng Amerika ang tinawag nilang irresponsableng aksyon ng China laban sa Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and it could lead to misunderstandings and miscalculations that could lead to something much bigger and much more violent. Nabahala raw ang Amerika sa mga naging aksyon ng China Coast Guard laban sa mga sundalo ng Pilipinas, kung saan isang sundalo ang kumpirmadong nasugatan. We're deeply concerned about the injuries suffered by this Philippine sailor. Ang US State Department mariin ding kinundena ang anyay irresponsableng aksyon ng China na pigilan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng maritime operations at maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. We stand by our Philippine allies. The PRC vessel's dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endangered the lives of Philippine service members. It's reckless, and it threatens regional peace and stability. Sa isang Dito, medyo palakpak na naman yung tenga ng mga sobra-sobrang pagsamba rito sa mga Amerikano sa Amerika, na kinukundina nila ng sobra-sobra yung ginawang aksyon ng China. Napakasarap pakinggan yung mga sinasabi ng mga taga-US na kumbaga dinidiin nila yung pagiging allies daw natin sila. So nakakataba ng puso yung mga statement ng Amerika. Pero ang katotohanan niyan, meron bang silbi yung mga pronouncement nila, yung mga statement nila na kinukundina nila yung China, andyan yung sinasabi nilang allies ng Pilipinas itong Amerika. Kung tutingnan nyo, di ba parang ilang beses nang ginawa ng China yan. So anong aksyon ng Amerika? So wala tayong nakuhang kahit na anong tulong sa mga bansang nilalapitan natin para maayos yung problema daw natin sa China dyan sa West Philippine Sea. So ngayon natin kailangan yung tulong ng mga bansang, alam nyo yun, yung may, hindi naman sabi natin maingay, pero nagbibigay ng suporta daw na kumbaga parang kumbaga yung ano natin, yung claim natin ay sinusuportahan nila na lahat ng, alam niyo yun, masyado silang vocal na yung support, very supportive daw sila sa pinaglalaban natin. Pero ngayong kailangan ngayon, kasi pwede natin sabihin kailangan na kasi ito umabot na sa punto na may nasaktan na na sundalo natin. Aside dun sa pambubomba, sa pagwa-water cannon ng Coast Guard ng China, nasaktan na rin yung mga kasundaluhan natin doon, nasira yung barko natin, di ba? Doon pa lang kailangan na natin ng tulong ng mga sinasabing mga bansang kaalyado natin daw at susuportahan daw tayo once na nagkaroon na ng sabihin natin ng armed attack itong China. So hindi lang naman armed attack yung kailangan natin bago sila kumilos. So dapat dyan pa lang nakukuha na natin yung suporta nila, kasi kung statement lang na sinasabing yun nga, na kinukundina nila yung China, yung harassment ng China, allies daw natin sila, is kulang. Hindi yan pinapansin ng China, kasi kung pinapansin ng China yan, hindi aabot sa punto na ganito, na
wina-water cannon, ngayon binangga na, andyan pa yung may nasaktan na, 'di ba? So masarap lang pakinggan yung sinasabi nila na yung mga head of state nila, yung mga hindi mga head of state pero mga official ng Amerika yung nagsasalita na kinukundi na. Masarap pakinggan na kala mo na lagi silang nasa likod ng Pilipinas kapag nagkaroon ng conflict na. So ngayon, andyan na yung punto na yan nga, nagkaroon na ng kumbaga talagang ino-overpower na ng China yung mga barko natin sa West Philippine Sea. Pero statement pa rin yung nakukuha nating tulong sa mga bansang to. At pinagtatawanan lang tayo sigurado ng China at parang sinasabi, parang ito na nga, pinamumukha na nga sa atin ng China na hindi kikilos yung mga bansang yan. Diba? Hindi kikilos yan laban sa amin. So, parang ito mabigat na statement na to na sinasabi na nga nila na hindi, kumbaga, hindi kami kaya. So, parang inaantay lang dito ng China na mismong Pilipinas na yung makipag-usap sa China. Diba? Na hindi na kailangan dumaan ng ibang channel, hindi na kailangan dumaan ng ibang bansa, ng ibang lugar. Ito kapitbahay mo, kadikit mo na, ba't hindi mo pa kausapin para maayos yung problema? Bakit kailangan pa natin lagi magturo ng ibang bansa na hindi naman makakatulong sa atin? Siyempre, itong mga bansang nagbibigay lang ng suporta, sabihin natin namang pronouncement lang, na sila sumusuporta sa Pilipinas. Siyempre, puprotektahan din nila yung bansa nila Hindi naman, alam nyo, yung China, malaki na yung sa ekonomiya ng iba-ibang bansa. So, maraming bansa dyan nakadepende rin sa ekonomiya din ng China. Kaya hindi yan basta-basang kikilos. Alam nyo ba yung Japan? Ang Japan at China talagang matibay ang relasyon pagdating sa ekonomiya. So, hindi yan basta-bastang kikilos ng alanganin din yung China. Ang Japan. Kasi masasagasaan din yung ekonomiya nila. Kagaya din sa ibang bansa, ganun din. Nakikinabang din sila sa ekonomiya ng China. Siyempre, iisipin muna nila yung kapakanan ng kanilang bansa bago yung kapakanan ng ibang bansa. Yun yung katotohanan dyan. Kaya, ito signal na to na sinasabi ng China, ang dami na namin ginawang pang-overpower sa inyo, pero ayaw nyo pa rin kaming kausapin ng personal. Ba't kahit lagi kayong tumatakbo dun sa Amerika na hindi naman kayo tinutulungan? Parang iyan na yung senyales, pero ewan ko bakit ang gobyerno natin parang pikit pa rin yung mata, sarado pa rin yung tenga, at nakikinig pa rin sa Amerika. Pahayag kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na isang sundalo mula sa Philippine Navy ang malubhang nasugatan sa insidente. Nangyari daw yan sa sinadyang pambangga ng China Coast Guard sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang nasugatang sundalo ay ligtas nang na-evacuate at nakatanggap ng medical treatment. Hindi raw katanggap-tanggap ang patuloy na marahas na aksyon ng China Coast Guard. Dapat daw pigilan nila ang kanilang sarili para hindi na mapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, kinundina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang reckless behavior ng China. Taliwas na daw ito sa mga unang pahayag ng China na good faith at decency. Hindi na nagbanggit ng karagdagang detalye si Teodoro, pero anya, sisikapin daw ng AFP na gampanan ng tungkulin nitong protektahan ang territorial integrity, soberenya at mga karapatan ng bansa. Ang insidente kahapon sa Ayungin Shoal ang ikatlong naiulat na pagkakataong may mga tauhan ng Pilipinas na nasaktan sa rotation and resupply mission. Una ay noong March 5 nang sabayang i-water cannon ng dalawang China Coast Guard ship ang resupply ship na unay sa May 4. 4 na sakay nito ang nasugatan. May mga nasugatan din nang muling dumanas ng pangwawater cannon ng Onaiza May 4 noong March 23. Tulad yan. Ano ba inaantay ng mga bansang sinasabing allies daw natin sila? Etong Amerika na sinasabing may treaty tayo sa kanila. Ano ba inaantay nila? Ito, malinaw na to na hindi to gumamit ng mga armas na talagang sabihin natin mga missile, mga barrel canyon. Hindi gumamit. Pero sa lakas po ng water cannon na yan,
nasira po yung barko at kaya magpalubog ng barko yung ganyang klaseng water cannon. So ano mo bang inaantay ng Pilipinas? Ano pa inaantay ng Amerika? Kung talagang gusto nyong girahin, eto na nagbigay ng mitsa yung China. So ibig sabihin talagang para pong pinatutuhanan lang ng China na wala talaga magagawa yung Amerika sa kanila. Parang eto na pinapakita ng China na eto na yung ginagawa namin sa inyo pero hindi pa rin kumikibo yung Amerika. Puro dakdak lang ang sinasabi ng mga yan. So, parang ang China gaantay lang dito sa Pilipinas na mag-usap tayo. Hindi nyo kailangan makipag-usap sa ibang tao. Hindi natin maaayos yung problema natin kung gagamit yun ng ibang tao. Diba real talk naman, limbawa, sa usapang dito magkakapit-bahay, di ba? Hindi naman pwedeng maayos yung problema nyo magkapit-bahay kung ikaw puro ang takbo mo lagi sa ibang barangay at doon ka maggarant ng problema mo, doon ka kumbaga lahat ng sama ng loob mo doon sa kapitbahay mo, doon mo ikikwento sa kabilang barangay, lumalabas ichinichismis mo lang at ang ibang barangay naman parang buyo lang sa'yo, hindi, sige palaga mo, kung bahala dyan. Pero at the end of the day, wala naman silang binibigay na tulong. So same thing din dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pinapakita na rito ng China na walang magagawa yung mga bansa na sinasabing kaalyado natin, mga bansang nagbibigay ng suporta na sinasabing may claim tayo nanalo doon sa claim sa West Philippine Sea. Andiyan pa yung sinasabing may treaty daw tayo na hanggang ngayon di naman nila sinasabi ano ba yung malinaw na usapan tungkol sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Parang lumalabas sa statement lang yan ng mutual defense na hindi naman malinaw kung kailan maa-activate yung treaty na yan. So dito, makikita lang talaga ito, pinapakita lang ng China, sila lang, nag-aantay lang din dito ng lumapit yung Pilipinas. Parang lumalabas ito, yung Pilipinas pa yung nagmamataas ng pride Diba? Isipin nyo lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, sa panahon ngayon, saan yung may mas malaking problema sa West Philippine Sea? Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang wina-water cannon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang binabanggang barko ng may mga insidente na sabihin natin nabangga ng mga barko, yung mga maliliit na bangka ng Pilipinas, pero na-actionan naman yun. Although merong hindi na-confirm siguro or basta nagkaroon ng ganun mga insidente pero napaka-isolated lang. Unlike ngayon, ang talagang nagiging banggaan na is Chinese Navy or Chinese Coast Guard tsaka Philippine Coast Guard na mga sundalo na natin. Wina-water cannon, ayun, binangga na. Tapos yung mga mangingisda natin hindi na nakakapasok sa mga dapat nilang puntang mga fishing ground. So sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi nangyari yung mga yan. Dahil nga maganda yung naging relasyon, maganda yung naging diskarte ni Pangulong Duterte na pakipag-usap sa China. So dahil sa pakikipag-usap na yun, ito naman yung sinisiraan naman nila ngayon dahil dun sa gentleman's agreement daw na dahil daw dun sa gentleman's agreement ay may nawalang mga isla sa atin, which is marami nagsasabing hindi naman totoo nangyari yan. Kahit yung mga mangingisda sa Zambales, sinasabi nila na nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya sila nakakapangisda. Natigil lang nung panahon ni Pangulong Marcos. Bakit natigil? Dahil siyempre, sumira sa usapan ang Pilipinas. Ano yung naging usapan? Ano ba yung naging agreement na sinundan ni Pangulong Duterte? Nung panahon ni Pinoy, ang usapan, hindi pwedeng galawin ang BRP Sierra Madre. O ibig sabihin, hindi pwedeng ipagawa. Walang construction materials ang pwedeng dalhin sa BRP Sierra Madre. Puro food supply lang ang pwedeng dalhin dun sa barko na yon. Dahil nagmagaling itong bansa, itong Pilipinas, itong administrasyon natin, nagpadala sila ng mga construction materials na dinala dun sa BRP Sierra Madre na hindi nagustuhan ng China. Siyempre, may usapan sila
Panahon pa ni Pinoy may usapan na yan. Sinundan ni Pangulong Duterte. Sinundan lang ni Pangulong Duterte yung usapan nila nung nakarang administrasyon. Kumbaga walang naging hidwaan. So dahil binirek nga ng administrasyong Marcos yung usapan, nagigpit na yung China. Hanggang sa ito, umabot na sa banggaan ng mga barko at minasasaktan ng mga Philippine Coast Guard natin. So talagang mukhang sinasamantala talaga ng mga kaalyado ng Amerika o yung mga naniniwala sa Amerika na talagang isabak ang Pilipinas sa gera. Tandaan po ninyo, wala pong nananalo sa gera, lalong-lalo na ngayon. Sigurado po, hindi po kakayanin ng Pilipinas ang China. So nakakatakot pong mangyari yung gera na yun. Na huwag naman sana mangyari at huwag sanang pahintulutan. Di ba? Pero mukhang may mga bumubulong-bulong sa gobyerno natin na gustong matuloy ang gera ng China at Pilipinas. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging aksyon ng Pilipinas at kung ano yung magiging response ng Amerika tungkol dito sa insidente ito. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.